Ito yung punto na time to let go na dito sa motor natin. Siguro mas maganda kung may iba nang mag-aalaga sa kanya. So, yun. Ingatan mo to, ha? Ayan, ingat na ingat ako dito. Nakita mo naman. Magis ka na! Magis ka na! Ayoko na! Bye-bye! Ito yung punto na time to let go na dito sa motor natin kay Bergman. Yung Bergman natin na version 1. Di ko na maalala kung ito yata yung pinakamatagal ko na nahawakan ng motor. Bukod siguro dun sa unang Aerox ko nung nagsimula yung motor ni Juan. Pansin nyo, may mga dumadaan sa ating motor, may mga napupundar tayo ng motor na ilang buwan lang benta na rin natin, diba? Ito after mahigit 2 taon na ginagamit ko, na pagdesisyon na namin na it's time to let go na dito sa ating Bergman Street version 1. Ano lang to? Paano ba? Medyo basta, mahirap ipaliwanag eh. Yung tipong wala naman talaga kaming planong ibenta to. Pero sayang kasi ito na naman, isa na naman sa mga motor na nakatenga, magagamit dito-dito lang. Siguro mas maganda kung may iba nang mag-aalaga sa kanya. Yan. Kaya naman ito yung nagamit natin siya ng matagal. 2 taon mahigit, matagal na yun para sa akin. Ay dahil, ano talaga eh, tipid sa gas eh. Nung nag-econo run kami, pumalo ko 59. Ano yun, walwal pa ako noon. Tapos yung nag-Philippine Loop naman kami, yun, sobrang walwal pataas. Ano naman yun, ang rehistro ng gas sa akin, nasa 47. But regularly, nasa mga 55 km. Napakatipid. Tapos, kahit malaki ako, dahil nga maxi scoot yung dating niya, hindi alangan sa akin kasi malapad siya. 'Di ba? Tapos ito, gustong-gusto ko, maraming mga 150cc scooter na may mga extended footrest. Pero ito yung masasabi ko na nakaka-stretch talaga yung pakod. Saka yan, yung tawag dyan nakakagalaw. Kasi yung sa ibang mga 150cc scooter, kahit sabi mo adventure, medyo kalahati lang yung pa ako, kaya naman bitin. Ito yung extended footrest niya, talagang pasok na pasok. Tapos ang lapad ng upuan, komportable, chill lang i-maneho. Kaya ko talaga to eh, without any bias whatsoever, personal choice ko, itong scooter na to, the way I ride on a daily basis, yung paggagamitan nito practically kapag if you're running errands, yung mga kailangan kang bilhin, mag-aasikaso ka sa bangko, may dadaanan kang ganito, ganyan, medyo magigipat ka ng konting stock sa iba't ibang mga shops. Yan, kaya yan, highly recommended ko talaga to, not for anything else, pero yan, kaya nga hindi to tatagal sa akin ng mahigit 2 taon kung ito ay hindi ko naman talaga or hindi ko nagustuhan ang paggamit sa motor na to. Okay, so ito si Bergman natin. Hindi ko talaga ugali magpapangalan ng motor kasi mas lalong na-attach tayo sa kanila. Although, syempre, pag may ganitong importanteng bagay na dumadating sa atin na kailangan na natin i-let go, masakit din naman. Siguro pag pinapangalanan pa, mas masakit pa kasi parang tao na talaga, parang kapamilya mo na yung mga ganitong motor natin. Kaya, mapapansin nyo, never ako nagpangalan ng motor. Para sa amin, kung talagang kinakailangan i-let go dahil sa mas makakabuti yun para sa pamilya, para sa negosyo, then kailangan i-let go. Yung iba maaaring sasabihin, sayang yan, may sentimental value, walang katumbas na halaga. Maaari, pero para sa akin, mas importante pa rin yung pangangailangan at kasayahan na mabibigay nun ng mapagbebentahan ng motor na to sa pamilya ko. Mas importante yun. But nonetheless, bago pa ako maiyak, describe ko lang ano yung ilan sa mga binago natin sa Bergman na to, yung mga in-install na natin dito since nakuha natin 2 years ago. So ito siya, naglagay tayo ng ADV type na windshield para lang mas maporma. Yan, pwede yan i-adjust. Tsaka yung yung side mirror natin aftermarket na rin. Ito naman, yung mapapansin nyo iba yung pagkaputi niya.
yung pag, hindi ko lang alam kung nakikita sa camera, pero pag bumabato, or pag nababatuhan siya ng ilaw, nagiging purple, nagiging blue. Ano to, parang pearl white setup na ginawa naman ni G4 Sticker Works. Tapos syempre, as always, yung upuan natin, Boss Batusay, tinabasa ng konti yan dito, tapos in-installan ng bagong leather seat cover for ni Boss Batusay. Tapos meron na rin ano to, top box bracket. Ito pa yung unang design ng bracket for Bergman. Ano to alam ko galing kay Sir Jason to ng SEC FPJ Avenue. Yan, salamat Sir Jason Yan, may top box to pero dahil yung mga top box ko yun, kinikip ko yun kasi memorable sa akin yun. Binilagay ko mga sticker ng mga gamit, ikip ko yung top box. Tapos ito naman, ito yung mga galing sa Libot Pilipinas natin. Hindi kasi ito yung ginamit ko sa Libot Pilipinas noon. Motor ni Suzuki yon. Pero yung mga in-upgrade natin, specific para sa Libot Pilipinas, dahil kukunin din naman ni Suzuki yung Bergman na ginamit ko noon. Nilagay ko dito, katulad na itong, ano matawag dito, lever, bar, kung saan nilalagay natin yung mga phone holder, camera, etc. Yan, ilagay na natin. Mura lang naman yan. 250 lang yata yan. Pero ito, swerte yung mga kabigay kasi nakaano na to. Hindi ko na tinanggal yung Atom Night Reaper 2. Kung mapapansin nyo sa mga videos ko sa Libot Pilipinas, sa ibang bikes ko, naka Night Reaper 2 na rin talaga. Yan ang naging paborito ko na kasi di siya ganun kamahal, pero iba yung lakas niya. Tapos naka RM bracket na rin. So, pakita ko lang sa inyo. So yung setup na yan, kasama yung mga harness, yung mga relay, yung mga switch, nasa 9,800, halos 10,000. Hindi ko na tinanggal. Ayan yan, no? Diba? So napakaswerte ng makakuha ng motor na to, hindi ko na tinanggal. Tapos yung busina na gamit ko rin naman ng Libot Pilipinas, na galing din sa One Moto Avenue. Ito na. Parang pang truck yung busina natin ito. Hindi ko na rin tinanggal. So that's worth about 2,000. So sa ilaw busina pa lang, nagkakahalaga na ng 12,000 almost yung nilagay natin dito. Pero the rest, all stock. Yung gulong, pinalitan ko na ng bago na galing din dito sa One Moto Avenue. Kasi nung nag-econora ng Suzuki, wala sa plano namin na ibebenta to na ganito. Nagkataon lang na, teka lang, may mga pagkakataon, may mga opportunities na, sige na, parang mas okay nga na ibenta, mas matitake advantage natin, mas mapapaikot yung pera, di ginawa na natin na i-let go itong Bergman version 1 natin. Nung nag-decision kami na ibenta to, may buyer. Parang out of nowhere, sige, gusto nyo kunin yung Bergman ko, pero kulang sa budget. Kulang sila sa budget. Hanggang sa maya-maya din lang, partida hindi ko pa napopost. May mga nagtanong na rin. Actually, marami na nagtatanong talaga dito. Never din pumasok sa isip namin na ibenta tong motor na to. Dahil originally, kung inyong natatandaan, nung nag-birthday yung aming panganay, 18th year birthday niya, si Ate Cheska na nagmamanage ng Juan Motobox. Ito yung surpresang regalo namin sa kanya. Itong motor na to mismo. Kaya nga natin binihisan, kaya na nga natin pinaganda. Ngayon. Pero dumating sa punto na parang di naman na rin niya nagagamit. Tapos lagi na rin kaming nakasasakyan, naka 4-wheel, sabay-sabay na kasi kaming lumalabas sa shop. At kung hindi dito lang naman, meron siyang electric scooter na ginagamit. Kaya mas, kumaga, natenga rin. So nag-usap kami, binigyan ko na lang siya ng ibang motor. Eventually, parang hindi niya na rin ginamit. So ano ba, sabi ko, kunin na lang ni Daddy. Kaya eto na, andito na, nagamit ko na ulit siya ngayon. Kaya nga, napunta tayo dun sa mga ride-ride ulit para lang magamit ko tong Bergman na to. So, yun. Marami na kaming pinagdaanan nito. Pero, despite marami ng pinagdaanan, ang pinakamalayong napuntahan lang nito, teka isipin ko dito ko lang kasi to nung inabot pa nito yung employed pa ako, empleyado. Ito yung, may mga motor ako nun, pero ito yung lagi kong gamit kasi matipid nga sa gas. So, babiyahe ako from Santa Maria, Bulacan, papunta ng Commonwealth sa opisina ko, gabi. Tapos hanggang magdamag na yun, umaga, uuwi na ako. Yun yung mainly gamit ko nito.
Nung nag-retire na ako sa corporate world ng October 2022 dahil nag-focus sa negosyo, lalong hindi na nagamit to. So, dito na lang to. Pag mag-grocery ako ng mabigisan lang, hindi naman ganun karami. O kaya naman, kahit yung mga staff namin, yung team namin dito, may kailangang bilhin, may kailangan iutos. Ito yung mga isa to sa mga motor na nagagamit nila. Pero recently, sabi ko, wag na nilang gamitin kasi nga, pinormahan na natin. Tapos sinetapan na natin. Ang pinakamalayo na narating na nito is Gabaldon, Nueva Ecija. Ito yung nag-ride kami. Kung napanood niyo yung nagpunta tayo sa Gabaldon Falls, yun. Kasama yung mga kaibigan natin, si Kuya GJ, yung videographer natin, kasama. Tapos ang pangalawa na sa pinakamalayo, Lukban, Quezon. Sinakay ko pa to sa pick-up. Sinakay ko sa pick-up hanggang Antipolo kasi dun yung starting point ng Suzuki Econoran from Antipolo. Tapos nag-ride kami papuntang Lukban, Quezon. Tapos pauwi, ganun din, sinakay na namin sa pick-up. So apart from those two, masasabi nating short, medyo long ride, parang ganun. Wala, dito lang to. So sobrang alaga to. Kaya tingnan mo, 2 taon na to 2 years. Yung Oddo ko 7,400 pa lang. So siguro kung hindi pa namin napag-desisyon na mag-ride ng Nueva Ecija at saka Lukban, baka nasa mga 6,500 yan to, 6,800. So ganun. At saka alagang-alaga siya. Naka-aircon pa nga nakatenga yan dito sa One Moto Avenue. So sa susunod na may-ari, alagaan mo sana ang motor na to. At yun nga, ito naman ay nakikita mo naman sa kondisyon ng motor ko, alaga ako naman talaga. Alright mga brother, so ito na, time to say goodbye sa ating very loyal and very practical at ang paborito kong Bergman na nakakuha si na Madam. Madam, tagasan po kayo? Taga Makati po. Makati pa? Ay, galing pa kayo Makati ngayon. Eh, grabe, Makati pa pala. Saan? Layo. Paano niyo po pala na-discover tong lugar na to? Kasi hindi ko pa pinopost to na-timingan nilang na... Sa ano po, sa TikTok or sa Facebook po. Okay. Pagpunta niyo po ba dito, Bergman na kagad yung target Hindi niyo? po, Honda Click po sana. Kaso wala wala nung time na yun So, tinanong namin kung binibenta din ba. From Honda Click, bakit nyo naman napansin tong motor na to? Ay, dati pa nakita na din namin to Maganda na din. So, parang yung afford lang, yung siguro Honda Click na. Sulit, kumbaga, no? Sulit. So, si Sam na ang bagong mag-aalaga sa aking Bergman. Kasi yan, saksi kayo mga brother ko, mga pinagdaanan natin dito. At Sam, ingatan mo to ha. Ayan, ingat na ingat ako dito. Nakita mo naman. At congratulations. At happy naman ako na sa inyo napunta yung Bergman natin. Thank you. Sige na, baka magkaiyakan pa tayo. Humagis ka na. Humagis ka na. Ayaw na. Bye-bye. Bergman Street 125. Hindi na ako magpapaka-emotional. Basta, sabi ko nga, mas mahalaga yung benefits na makukuha natin sa pamamagitan ng pagbebenta ng motor na to para naman dun sa oportunidad naman para sa pamilya ko. Yan. Kaya naman tayo nagtatrabaho, di ba? Kaya tayo may mga ganitong bagay para sa pamilya pa rin. Tingnan natin kung may papalit. Sana may pumalit. Abangan na natin.